Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Extremo na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang retired assassin na nagsanay ng 2 taon para lamang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na anak. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsisimula ang pelikula sa isang night view ng Barcelona. Isang lalaking nagngangalang Maximo ang tumawag sa kanyang anak na si Ander, nagtanong kung handa na ba siya dahil plano nilang umalis sa Barcelona pagkatapos ni Maximo sa kanyang trabaho. Dumating si Maximo sa isang pabrika ng droga sa Colombia. Ang kanyang stepbrother na si Lucero ay pumasok sa loob ng pabrika habang si Maximo at ang kaibigan nilang si Rafa ay nananatili sa kotse. Nakipagkita si Lucero sa may-ari ng pabrika na si Romeo para bayaran siya dahil susuportahan ni Romeo ang ama ni Lucero bilang bagong pinuno ng lahat ng organisasyong kriminal pero may kondisyon si Romeo. Dapat bigyan ng mahalagang posisyon ang kanyang anak. Samantala, ang ama ni Lucero at ang kanyang stepsister na si Maria ay patungo na sa halalan na magsisimula sa kalahating oras. Nagulat si Romeo nang buksan niya ang bag, umaasa sa pera ngunit ang ulo ng kanyang anak ang nahanap. Nagsimula ang shootout sa pagitan ng mga tauhan ni Lucero at mga tauhan ni Romeo. Matapos patayin ng ilan sa mga tauhan ni Romeo, sinabihan ni Lucero si Rafa na tawagan ng kanyang ama at sabihing nakatakas si Romeo at isang bitag ang eleksyon. Pagkatapos ay inutusan ni Lucero si Maximo na patayin ang lahat ng tauhan ni Romeo at ang mga manggagawa sa pabrika. Hindi gusto ni Maximo ang paraan ni Lucero sa pagpatay sa lahat, maging sa mga manggagawang walang armas. Ngunit nananatili siyang tapat sa kanyang pamilya at sa ama ni Lucero na tinuturing siyang parang sariling anak. Dahil alam ni Lucero na malapit nang dumating ang kanyang ama, sinabihan niya si Maximo na umalis at magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang anak. Maya-maya, dumating ang ama ni Lucero at nagalit sa ginawa ni Lucero. Noong nakaraan, ipinadala niya si Lucero sa Japan upang malaman ang tungkol sa katapatan at karangalan, ngunit sa halip ay natutunan ni Lucero ang kalupitan ng Yakuza. Habang pinapagalitan siya ng kanyang ama, sinenyasan ni Lucero ang isa sa kanyang pinakamatigas na lalaki, si Chilomo, na patayin ang mga bodyguard ng kanyang ama, kabilang si Maria, na nandoon din. Nakatakas si Maria bago pinatay ng mga tauhan ni Lucero. Tinutukan ni Lucero ng baril ang kanyang ama, nagpaplanong patayin siya at pumalit sa kanyang lugar bilang pinuno. Bago gawin ito, ipinahayag ni Lucero ang kanyang pagkamuhi dahil mahal ng kanyang ama si Maria at Maximo, na mas inampon, kaysa sa kanya, ang kanyang biological na anak. Pagkatapos, tinanong ni Lucero ang kanyang ama, ulo o puso. At ang kanyang ama ay tumugon, ulo. Pagkatapos ay binaril ni Lucero ang kanyang ama sa ulo, na ikinamatay nito. Ipinalam ni Cholimo kay Lucero na nakatakas si Maria. Lumipat ang eksena sa pagdating ni Maximo sa kanyang bahay. Niyakap niya ng mahigpit ang anak at inabot ang isang susi sa yaya. Lingid sa kaalaman ni Maximo, binigay ng yaya ang susi sa isang misteryosong lalaki kapalit ng pera. Habang tumutugtog si Ander ng kanyang gitara, may napansin siyang pumasok. Sinabihan ni Maximo si Ander na magtago, ngunit hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang sumalakay sa kanilang bahay. Si Maximo ay lumaban sa kanila sa simula, ngunit isang lalaking nagngangalang Fenito ang bumaril sa kanya mula sa likuran. Pagkatapos ay binaril ni Fenito si Ander sa harap ni Maximo, na sumisigaw sa matinding paghihirap. Pina-immobilize ni Fenito si Maximo at ibinalita ang insidente kay Lucero, na nag-utos ng pag-atake. Pinasabog ni Fenito ang bahay ni Maximo at umalis. Pagkalipas ng 2 taon, nakilala ng isang binata na nagngangalang Leo ang kanyang kasintahang si Daniela. Si Leo ay isang drug dealer sa kanyang campus at sa paligid. Habang dumadaan sa isang lumang garahe, nakarinig sila ng malakas na musika. Iniimbestigahan nila at nakita si Maximo, buhay pa, nagsasanay ng husto at nagsasanay ng martial arts. Noong gabing iyon, umuwi si Leo at ibinigay ang pera sa pagbebenta ng droga sa kanyang ina na hindi alam ang kanyang trabaho bilang isang drug dealer. Binigyan din niya ng birthday gift ang kanyang nakababatang kapatid. Nang maglaon, nakatanggap si Leo ng tawag mula sa kanyang supplier, si Jero, na nagtatrabaho sa Lucero. Sinabihan ni Jero si Leo na magbenta ng droga sa teritoryo ng gangster ng Russia. Tumanggi si Leo noong una dahil magagalit ang mga Ruso kung magbenta siya ng droga doon. Pero mapilit si Jero, kaya walang choice si Leo kundi sumunod. Nang dumating si Leo, nagbebenta siya ng ilang heroin pack, ngunit nahuli siya ng mga Ruso at binugbog siya sa isang bakanteng eskinita. Binalaan nila si Leo na huwag magbenta ng droga sa kanilang teritoryo at pagbabantaan siyang papatayin kapag magpapatuloy ito.
Kasabay nito, naroon si Maximo at tinutulungan si Leo sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga Ruso, pagkatapos ay mabilis na umalis. Tumayo si Leo at sinundan si Maximo sa lumang garahe, kung saan nakatira si Maximo. Nagpapasalamat si Leo kay Maximo sa pagtulong sa kanya. Habang ginagamot ang sugat ni Leo, tinanong ni Maximo kung marunong maggitara si Leo. Sinabi ni Maximo na ang gitara ay pag-aari ng kanyang yumaong anak na si Ander, at hindi niya ito kayang tugtugin. Sa pakikipag-usap tungkol kay Ander, naalala ni Maximo ang kakilakilabot na pangyayari 2 taon na ang nakalilipas nang patayin si Ander sa harap niya. Mula noon, nangako si Maximo na maghihiganti siya kay Lucero, ngunit nahirapan siyang hanapin ito. Kinabukasan, hiniling ni Leo kay Maximo na turuan siya ng self-defense at nag-alok na turuan si Maximo kung paano tumugtog ng gitara bilang kapalit. Sumang-ayon si Maximo at nagsimulang magturo kay Leo ng ilang mga pangunahing pamamaraan ng martial arts. Bago umalis, isinulat ni Leo ang kanyang numero ng telepono sa isang piraso ng papel upang matawagan siya ni Maximo anumang oras. Hiniling din ni Leo kay Maximo na gumawa ng espesyal na tos bilang tanda ng pagkakaibigan. Ang espesyal na tos ay nagpapaalala kay Maximo kay Ander dahil ang kanyang yumaong anak na lalaki ay gumagawa ng parehong bagay. Sa ibang lugar, nagsusugal si Lucero kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Rafa at sinabing plano niyang bumalik sa Barcelona sa lalong madaling panahon. Gusto ni Lucero na kunin ang pamunuan ng mafia mula kay Dmitry, ang boss ng krimen sa Russia. Habang nasa paaralan si Leo, tinawagan siya ni Jero at sinabihan siyang magbenta muli ng droga sa teritoryo ng gangster ng Russia. Tumanggi si Leo at ibinaba ang tawag. Naiinis si Jero sa pagsuway ni Leo at binabaan siya ng tawag. Nang gabing iyon, pumunta pa rin si Leo sa mga Ruso para magbenta ng droga. Nandoon din si Jero at ang mga tauhan niya. Nang makita ni Leo si Jero, sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya ni Jero at ng kanyang mga tauhan. Binugbog siya ng husto at dinurog ang braso dahil nadiskubre ni Jero na nagnakaw ng pera si Leo sa bentahan ng droga. Kinabukasan, nagulat si Maximo nang dumating si Daniela, hinahanap si Leo. Sinabi niya kay Maximo na nagnakaw si Leo ng pera sa pagbebenta ng droga at maaaring nalaman ni Jero at pinahirapan si Leo bilang parusa. Nag-message si Maximo kay Leo at nagpaalam na magkita kami. Nagkita sila sa isang simbahan at ipinaliwanag ni Leo ang lahat. Pagkatapos ay hiniling ni Maximo kay Maria na tulungan si Leo. Ipinaalala ni Maria kay Maximo ang kanilang plano at ang paparating na halalan para sa pinuno ng mafia. Nang gabing iyon, pumunta si Haro at ang kanyang mga tauhan sa isang nightclub na pag-aari ng mga gangster ng Russia. Sinundan ni Maximo si Haro para makaganti sa ginawa ni Haro kay Leo. Madaling natalo ni Maximo si Haro, at nang subukang tumulong ng mga tauhan ni Haro, nakilala ng isa sa kanila si Maximo at tumakas. Matapos talunin ng mga tauhan ni Jero, dinurog ni Maximo ang kamay ni Jero tulad ng ginawa ni Jero kay Leo. Pagkatapos, pumunta si Maximo sa bahay ni Maria para tingnan si Leo at turuan si Maria ng martial arts. Ipinaalala ni Maria sa kanila ang plano nilang paghihiganti kay Lucero kapag dumalo ito sa halalan ng pinuno ng mafia. Sa ibang lugar, binisita ni Finito si Jero at pinagtatawanan ito dahil sa pagkabugbog nito. Sinabi ni Jero kay Finito na ang lalaking umatake sa kanya ay kilala bilang gladiator sa mundo ng krimen. Napagtanto ni Finito na ang lalaking ito ay si Maximo, na buhay pa. Pagkatapos ay pinatay ni Finito si Jero at tinanong ang kanyang mga alipors kung nasaan sina Maximo at Leo. Samantala, bumuti ang pakiramdam ni Leo at nagpas siyang umuwi, sa kabila ng babala sa kanya ni Maria at Maximo na baka targetin siya ng gang ni Jero. Pinauwi ni Maximo si Leo para mapanatili itong ligtas. Pagdating nila, laking gulat ni Leo nang makitang patay na ang kanyang nakababatang kapatid, ina, at lolo na puno ng dugo. Nandoon na si Finito at ang mga tauhan niya. Nang malapit na nilang patayin si Leo, sumabog si Maximo at iniligtas siya. Matinding labanan ni Maximo si Finito at ang kanyang mga tauhan. Nakatakas si Finito nang barilin siya ng galit na si Leo. Pagkatapos ay ibinalik ni Maximo si Leo sa bahay ni Maria. Habang ginagamot ni Maria ang kanyang sugat, sinabi ni Maximo sa kanya na alam ni Finito na siya ay buhay pa, na ikinagalit ni Maria dahil nasira nito ang kanilang plano sa paghihiganti. Sinisikap ni Maria na aliwin ang isang nasirang Leo na sinisisi ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Galit na galit si Leo kaya nagkulong siya sa kanyang kwarto. Pagbalik ni Maximo sa kanyang garahe, tumawag si Maria at binalaan siya na darating ang mga alipors ni Finito. Naghahanda si Maximo na harapin sila.
Gamit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at karanasan bilang isang hitman, natalo ni Maximo ang mga tauhan ni Finito ng mag-isa. Pagkatapos, binigyan ni Maria si Maximo ng impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Urquiza na namamahala sa money laundering ni Lucero sa isang nightclub na tinatawag na Seven Rain. Pagdating sa Seven Rain, hinarang si Maximo ng mga tanod dahil sarado ang lugar. Hindi pinansin ni Maximo ang babala at pinatay ang mga gwardya at mga alipors ni Urquiza. Sinabi ni Maria kay Maximo na ang lahat ng pera sa Seven Rain ay ibibigay kay Lucero bago ang eleksyon at darating ang van na may dalang pera sa loob ng 20 minuto. Sinubukan ni Urquiza na makatakas, ngunit nahuli at binugbog siya ni Maximo. Nag-iwan ng mensahe at cellphone si Maximo para kay Lucero, pagkatapos ay kinuha ang lahat ng pera. Dumating si Rufus sa Seven Rain at laking gulat niya sa kanyang nakita. Sinabi sa kanya ni Urquiza ang lahat kasama ang mensahe ni Maximo at ang cellphone na iniwan niya. Binaril si Maximo habang nakikipaglaban sa kanyang mga tauhan sa Kui. Kailangang alisin ni Maria ang bala sa kanyang katawan. Tumanggi si Maximo dahil sa tingin niya ay malapit nang dumating si Lucero at gusto niyang umatake kagad. Si Leo, na nag-aalala kay Maximo, ay nag-inject ng anesthetic na maaaring alisin ni Maria ang bala. Dumating si Lucero sa Barcelona at hiniling kay Rafa na dalhin siya sa Urquiza. Kapag hindi niya nakuha ang impormasyong gusto niya, brutal na pinatay ni Lucero si Urquiza. Si Leo, na nakakaalam ng lokasyon ni Urquiza sa pamamagitan ng isang tracking device na nakakonekta sa computer ni Maria, ay palihim na kumuha ng baril habang natutulog si Maria at pumunta sa lugar para sa paghihiganti, sa pag-aakalang si Finito ay naroon din. Pagdating ni Leo, tinutukan niya ng baril ang dalawang lalaking itatapon ang katawan ni Urquiza. Lumitaw si Finito at pinalo ng husto si Leo. Si Cholomo, na naroon din, ay nagulat nang sabihin ni Leo na darating si Maximo para maghiganti dahil akala ni Cholomo ay patay na si Maximo. Habang papatayin na ni Finito si Leo, biglang dumating si Maria at sinaktan si Finito. Nang makitang malubhang nasugatan si Leo, agad siyang dinala ni Maria sa ospital. Habang papunta sa ospital, sinubukang tawagan ni Maria si Maximo, ngunit wala pa rin itong malay. Sinundan siya ng isa sa mga tauhan ni Finito sa ospital at sinabi kay Finito kung nasaan siya. Nang malaman ni Lucero na buhay pa si Maximo, nagalit siya at inutusan si Finito na ayusin agad ang problema. Samantala, si Cholomo, na nakakaalam kung saan ang bahay ni Maria, ay pumunta doon at sinalubong si Maximo na nagising na. Sinabi ni Cholomo kay Maximo na naniniwala siyang si Maximo ang dapat na maging pinuno sa halip na ang kanyang ama. Ngunit dahil pinili ni Maximo na lisanin ang mundo ng krimen at magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang anak, nagpa siya si Cholomo na pagsilbihan si Lucero. Matindi ang laban ni Maximo at Cholomo dahil pareho silang martial arts expert. Tinanong ni Maximo si Cholomo kung nasaan si Lucero. Kapag may sinabi si Cholomo na ikinagalit niya, sinaksak ni Maximo si Cholomo hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay pumunta si Maximo sa ospital upang suriin si Leo, at pagkatapos ay tumungo upang harapin si Lucero. Rafa knowing Maximo is coming, told Lucero to get ready. Nang dumating si Maximo, isa-isa niyang pinatay ang mga tauhan ni Lucero at nakipagbarilan sa kanila. Tinulungan ni Rafa si Maximo at hinayaan siyang pumunta kay Lucero. Isa sa mga tauhan ni Lucero, na buhay pa, ay naghagis ng granada kina Maximo at Rafa. Nakaligtas si Maximo, ngunit namatay si Rafa. Sa wakas ay nakaharap ni Maximo ang kanyang stepbrother na si Lucero, na nagpapaliwanag na ginawa niya ang lahat ng ito dahil mahal ng kanilang ama si Maximo at si Maria, na mas inampun kaysa sa kanya, ang kanyang biological na anak. Walang pakialam si Maximo dito. Gusto niyang maghiganti sa pagkamatay ng kanyang anak. Sina Maximo at Lucero ay may matinding tunggalian sa Catones. Nang madaig ni Maximo si Lucero, lumitaw si Finito at banihag si Maria. Nataranta, si Maximo ay dinaig ni Lucero. Nang makita ito, sinubukan ni Maria na labanan si Finito ngunit nawala ng malay. Inutusan ni Lucero si Finito na tapusin si Maximo habang binabalak nitong patayin si Maria. Nang susunugin na ni Lucero si Maria, bumangon si Maximo at pinatay si Finito sa isang nakamamatay na suntok. Nagising si Maria at sumama sa laban kay Lucero. Magkasamang sinalakay ni Maximo at Maria si Lucero. Sinaksak siya ni Maximo sa puso at binaril siya ni Maria sa ulo na ikinamatay niya. Pagkatapos, sinundo ni Maximo at Maria si Leo mula sa ospital na gumaling na. Nasa kanila pa rin ang pera mula sa money laundering ni Lucero. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.